Good morning po sa inyo. Hallelujah. Ito na lang po yung time natin ng prayer, devotion, and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa umagang ito. Salamat sa pagkilos mo. Samahan mo po kaming muli sa aming pong gagawin. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung napakaganda ng araw na ito, no? Alam ko may gagawing maganda ang Diyos. So ang ating pag-uusapan ay magtiwala ka lang at walang masasayang. Yan, ang gandang pakinggan, di ba? Sa Numbers 14, verses 39 to 41, ito po sabi, when Moses reported the Lord's word to all the Israelites, the people were filled with grief. Verse 40, then they got up early next morning and went to the top of the range of hills. Let's go, they said. We realize that we have sinned, sabi na gano, we have sinned, but now we are ready to enter the land the Lord has promised. Verse 41, and Moses said, why are you now disobeying the Lord's orders to return to the wilderness? It won't work. Hallelujah. Magpalay po tayo ng salita ng Diyos nating binasa. Parang biglang nagkaroon ng faith yung mga tao. Kasi ito yung nagkamali sila eh. Nasaktan ng Lord nung magpakita sila ng hindi nila pagtitiwala. Ano na eh, no? Para bang 20 days na lang. Nasa promised land na sila. Parang naghintay ka na lang na regalo. Yan na. Kaya lang eh, biglang hindi dumating. Kasi may ini-expect ang Diyos sa mga Israelita na gagawin pagkatapos nilang malaman ang ganda ng lugar. Yan. Pero hindi, natakot sila. At sa halip ay hindi pa nila ipinakita sa Diyos ang kanilang pagtitiwala at pasasalamat. So, ang naisip nila ay bumalik sa Ehipto. So, nagalit din siyempre ang Panginoon at nangakong walang makakarating sa promised land sa kanilang lahat maliban kay Joshua and Caleb at ang mga bagong henerasyon. Ay, ang bigat nun, ano? Pero pagkatapos nun ay biglang nagbago yung iba na sabi, sige, punta tayo. Pero biglang nagkaroon ng faith, parang ganon. Pero hindi pwede eh. Late na. Napansin ko, napapanis din pala ang pangako ng Diyos. Panis ha? Na sana ay naganap sa buhay mo. Sana mangyayari na sa buhay mo yung pangako ng Diyos, pero hindi pa rin nangyari. Kasi minsan, pakinggan niyo po ito, no? Ang pangako ng Diyos ay may panahon na tatanggapin mo. Kung, una, tutugong ka agad. Gagawin mo agad. Ang pangalawang bagay pa ay manghihinayang ka na sana nagawa mo na. Yan. Nagkakahinayang, sana ginawa ko na, sana ganon, ganyan. At kahit maisip mo pa na nagkamali ka, huli na ang lahat. Kasi pwedeng mag-iba ang direksyon ng Diyos sa buhay mo. Pwedeng magbago. Doon pa rin papunta sa lupang pangako. Pero pwedeng magbago. Magtatapon ka na ulit ng panahon kapag ito ay di mo agad nagawa. Ganun talaga. At ang huli sa lahat ay kapag pinilit mo ulit, ito ang mangyayari. Sa Numbers chapter 14 verses 42 hanggang 45, ito ang sabi, do not go up into the land now. Wag nga ngayon, wag na. You will only be crushed by your enemies because the Lord is not with you. When you face the Amalekites and the Canaanites in battle, you will be slaughtered. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. Ayun pala nangyari. No? Iniwanan niyo ang Diyos eh. Sasamahan na kayo sa promised land. Wala. Verse 44, but the people defiantly pushed ahead toward the hill country, even though neither Moses nor the Ark of the Lord's Covenant left the camp.
andun yung Ark of the Covenant, nandun si Moses na tagapanguna. Pero gusto mong puntahan, di bahala ka. Verse 45, then the Amalekites, the Canaanites, who live within those hills came down and attacked them and chased them back as far as Horma. Yan, takbo ng takbo. Mali ang diskarte. Hindi maganda. Alam mo, mangyayari lang, palayo ka lang ng palayo sa will ng Lord. Kapag pumilit ka ng isang bagay na hindi na ipinagagawa ng Diyos. Dapat kapag may sinabi ang Lord sa atin, huwag matakot gawin ito. Huwag. Titiyakin ko na hindi mo ito pagsisisihan. Gawin mo nang nagtitiwala sa Diyos. Sundin mo ang instructionist niya. Remember, promise land yan. Siguradong may gagawin ang Diyos para mapapunta sa iyo. Yan, hallelujah. At ang uli, exciting ito. Gagawin niya, magtiwala ka lang at walang panahon na masasayang. Ayan, hallelujah. Naalala ko po noon, binigyan ako ng word ng Lord na si Rev West, ang aking partner, sa magitan ng kanyang panaginip na ibinigay. At ito po yung nakakatakot gawin kasi kailangan meron akong hakbang na gawin, hindi panliligaw, kundi yung isang bagay na gagawin ko. Ito po yung ginawa ko, kasi mahabang istorya. To make the story short, long story short, ginawa ko po. Wow, praise God. Ang ganda po na nangyari. At kami pong naging dalawa, naging mag-asawa, at kasama po ang aming 4 na supling na pinagpala. Kaya ito pong gusto ko iwanan sa inyo. Dapat lang nating pahalagahan ang pangako ng Diyos. Kasi alam niya na mangyayari ito. Kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. God bless you po. Tayo po mag-declare. God, I declare that every one of us will have the strength, boldness, joy, enthusiastic heart para magawa ang iyong pinagagawa sa buhay namin. I declare, Lord, na maraming mga bagay along the way of our journey that we will learn, but not that we hurt you, but we follow you. At kami, O Diyos, ay makakaranas ng mga pangako mo. I declare, Lord, that strength, that presence of the Lord will follow and flow upon each one of us. Ngayong araw nito, I declare blessing upon my brethren. I declare your power, your presence, your open heaven and favor coming from God. Salamat po, Ama. Ito po aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.